I think ang last na topic natin ay ihi ng bata. tapos na tayo dun sa ihi ng bata, no? So, nasa ano tayo na? Nasa chapter 4 na tayo ng Kitabut Tahara. Then, section 2 na. Kasi ang section 1 ay tumatalakay sa najasa at yung mga alituntunin nito. At ito ay mayroong iba't ibang paksa, gaya ng kahulugan ng najasa, lexical meaning at technical meaning. Pangalawang paksa, ang hatol sa pagtanggal ng najasa. Natapik na natin yan. Pangatlong paksa, ang hatol sa pagiging kailangan ng niya or intention sa pagtanggal ng najasa. Pang-apat, ang pag-alilangan sa pagkakaroon ng najasa. Pang-lima, paggamit ng mga najis na bagay. Lahat ng yan ay ating natalakay. At ngayon ay dumako tayo sa section 2 na tumatalakay sa mga bagay na marumi at hindi marumi. Okay? At ito rin ay mayroong iba't ibang paksa. At ang unang paksa, ang lumalabas mula sa tao at hayop. At ito ay mayroong iba't ibang issue. Unang issue, ang lumalabas mula sa dalawang daanan. At ito ay mayroong iba't ibang sangay. Ang unang sangay, ang ihi at dumi na lumalabas mula sa tao. Okay? At ito ay natalakay natin. Ikalawang sangay, ihi ng batang babae at batang lalaki. At ito ay mayroong iba't ibang usapin. Ang karumihan ng ihi ng batang babae at ang batang lalaki. Tapos na rin natin yan. Ikalawang usapin, ang paraan ng paglilinis ng ihi ng batang hindi pa kumakain ng matitigas na pagkain. Okay, ano nga yung ano? Paano linisin? Paano linisin yung ihi ng batang hindi pa kumakain ng matitigas na pagkain? Sa pamagitan ng wisik. Okay. Sa marakato. At ikatlong sangay, ano yan? Sa advertise muna tayo. Okay, okay. Ikalawang sangay, ang dumi at ihi ng ahayop. I think nasimulan natin yung dumi at ihi ng hayop, no? At ito ay mayroong iba't ibang usapin. Unang usapin, ang dumi at ihi ng hindi nakakaing hayop. Okay. At tulad ng sinabi natin, so alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, na mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So gaya ng ating sinabi at naipaliwanag, na ang dumi at ihi ng hayop na hindi nakakain ang karne nito, ay itinuturing na tahir o najis, marumi o malinis? Ulitin ko, ang dumi at ihi ng hayop na hindi nakakain ng karne nito, ang ihi ba nito at ang dumi nito ay najis o tahir? Najis. Okay. Puro kasi kayo bakasyon. Kalimutan nyo yung paksa. Okay? At ito ay, sabi natin kanina, nung mga nakaraang lecture natin, ito ay napagkaisahan, no? Ng apat na madhab ng fiqh ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya at Hanabila. Naipahayag rin na ito ay mayroong ijma' hinggil sa usapin na ito. Okay. At yan ay mula sa mga batayan. No? Natalakay natin yung mga batayan ito. Now, pangalawang usapin. Ang dumi at ihi ng mga hayop na maaring kainin ang laman. So, dito tayo mga kapatid, ipagpapatuloy natin. So, paano naman yung dumi at saka ihi ng mga hayop na consumable ang kanilang karne, sabihin nakakain. Kagaya ng anong klaseng hayop ito?
Ano baboy? Okay. Baka, kambing, tupa. Ano pa? Ano pa? Ay, Yes, manok, kamilyo, poultries, ano pa, at saka cattles. Livestock and cattles. Kabayo. Pwede ba kabayo? pwede. Nakakain ba yung karne ng kabayo? Anong 50-50? Walang 50-50. Ano yan? No? Emergency room? 50-50? Ito ito. Pwede kainin, pwede hindi. Paano hindi? Paano pwede? Sige nga. Pag anak mo na ayaw mo sa nagwin. Kasi napakinabangan mo na iba naman kasi pag napakinabangan pag namatay o nagkasakit yung iba nila ginagawa na. Sabihin natin na yung kano talaga, yung walang depekto na ano, limbawa kabayo. Nakakain talaga. Nakakain. So, yes, totoo yan. Ang karne ng kabayo ay kinakain. Kasi may ulat na ang mga sahaba ay ginagawa ito. Okay? So, yun. Kabayo, kalabaw, tamaraw, buffalo. You know? At anumang ori nito. Kaya mga kapatid. So, itong pag-uusapan natin. So, ang rawth, ang Arabic na salita, which is rawth, no? Baul. So, ang rawth, ito ay tumutukoy sa tae or ibak. Ebak. Rawth. You know? Na kung saan ito ay tumutukoy sa dung. Anong dung? Ito ay dumi. Manure. Baul. Okay? Ito ay tumutukoy sa ihi or urine. You know? Yan ang Arabic term. Ang dung, ang rawth at saka baul, ang rawth ng hayop na maaaring kainin ang laman, gayon din ang baul nito or ihi nito, malinis o najis. Tahir o najis? Tahir o najis? Isa lang. Ha? Tai at saka ihi. Kumakain pa naman kayo. No? Tai at saka ihi ng hayop na pwedeng kainin ng karne. Tahir, ha? Pwede mong kainin yung ihi niya. Ay, yung kain niya. Pati tayo ng kamilyo. Pakainin mo. Paano ba nasa papaitan na? Nasa papaitan. Ew. Totoo ba yun? Yung papaitan talagang hinahalo ng tae? Hindi siya gaano nililinis masyado. Hindi, kung sinasabi mo nilalagay sa papaitan. Ano yun? Galing yun sa loob ng tiyan na hindi pa siya totally tae. Pero namataan na yun na nasa loob. Yung intestine. Magiging tayo na sa... Magiging tae na siya. Bakali pa lang. Sa binugo ng hostal. Maklasis na sa binugo. I mean, meron siyang designated place nandoon. Loob na siya. Loob na. Kaya nga, may mga fuqaha, may mga madhab na hinggil sa mga lamang loob ng karne ng hayop ay para sa kanila makruh. Gaya ng Hanafiya scholar. Para sa kanila ay makruh. Mga lamang loob ng hayop. Kumbaga di kaaya-aya. Kumbaga nakakadiri sa kanila. Anyway, sasanay naman kayo dyan. Sanayan lang yan. Okay? So, ito ay tahir. So, ibig sabihin, yung ihi at saka tae ng hayop na maaring kainin natin, ayon sa batas ng Sharia, ay malinis.
Pero hindi ibig sabihin na kakainin mo ito or iinumin mo yung kanyang ihi. Maliban lamang sa kamilyo. Okay, so ito ang pananaw ng madhab ng Malikiyah, Hanabila, at pinili rin ito ni Shawkani, Ibn Baz, at Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Kaya nagpahayag si Sheikh Shawkani, sinabi niya, ang maliwanag na palagay ay ang kalinisan ng ihi at dumi ng bawat hayop na nakakain ang laman nito. Kaya din, nagpahayag si Sheikh Bin Baz, ito ang tamang pananaw na ang ihi at dumi ng mga hayop na nakakain ang karni ay pawang tahir, gaya ng ibil, bagar, ganam, at sayd. Nang lahat ng ito ay malinis. Ibig sabihin, lahat ng cattle and livestock na mga hayop ay malinis ang dumi at saka ihi ito. Sinabi ni Sheikh Uthaymin, ang ihi at dumi ng hayop na kinakain ng laman ay malinis at hindi kinakailangang labhan ang iyong damit o katawan kung ito ay titilamsik sa iyo. Yes, kapag natilamsikan ka, halimbawa ng ihi ng kambing, so pwede mong it's up to you, pero we're talking about the law. Sa palagay mo, nakakadiri yun, then labhan mo. Pero pag sa usapin batas, sa legal na usapin, ito ay malinis. So, ibig sabihin, halimbawa, wala kang time na wala kang time na, alam mo yon, maglinis. Wala kang time, sobrang busy mo, galing ka sa work, tapos yung work mo ay nagbabantay ng mga kambing. Diba? At sala na. Diba? So, pag nadumi at natilamsikan ka ng kanyang ihi, so sa halip na magbihis ka, diretso na walang problema. Kasi nga ay, tahir yung kanilang sabihin natin ay, yung kanilang ihi. Ha? Ibig sabihin, pwede ka sa sementeryo pumunta, dimiritso ka doon. Ano bang uusapan natin? Kasala. Nalit ka. Okay? Yung hindi nakakain na, which is najis. Najis. Ito ay najis. So, yun. So, sa legal na usapin, ito ay malinis. So, halimbawa, kumbaga nadapa ka, tamang-tama, nasubsub ka doon sa tae ng kalabaw. Di ba? Pati mukha mo nasubsub. Kasama na yung damit mo. Di ba? So, syempre, alangan na magsala ka na amoy tae ka. Tae ka ng kalabaw. Pero may bakas pa na tae, kumbaga, doon sa pananamit mo. Diba? So, walang problema dahil nga, tulad ng sinabi natin na sila ay mga tahir. Ito ay sila ay malinis. Malinaw? Pero kung hindi ka komportable, magbihis ka. But we're talking about the legal, kumbaga, na legal issue, legal discussion. You know? So, yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, kaya sabi ni Sheikh, sabi ni Sheikh Uthaymin na ito ay walang problema. Sinabi rin niya, anumang hayop na kinakain ang laman, ang kanyang dumi at ihi ay malinis o tahir. Okay? So, anong mga patunay na ang mga dumi at ihi ng hayop na kinakain ng karne ayon sa Sharia, ito ay tahir. So, mula sa sunnah, mula kay Anas radhiyallahu anhu, nagsabi, qadimu unasun min uqlin aw urayna fajtawaw al-Madinah fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa yashrabu min abwaliha wa albaniha. May dumating na ilang tao mula sa Ukul o Urayna. Ang Ukul o Urayna, ito ay lugar na sa pagitan ng Madina at saka ng Yemen. Okay? Or which is way to Najran, Jizan. Okay? So mayroong lugar dyan noon na tinatawag na Ukul o Urayna. At hindi naging mabuti ang pakiramdam nila sa klima ng Madina. Nanibago sila kasi sobrang lamig. Kasi kapag nandun ka nga sa part ng Jizan, mga ganyan, malapit sa mga dagat, hindi masyadong malamig. Maninaw? So nanibago sila sa klima ng Madina. Kaya iniutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumunta sila sa mga kamilyo
at uminom mula sa ihi at gatas ng mga ito. You know? Actually, ito yung sa ibang salaysay ng hadith, matatagpuan mo yung buong kwento. Nga, yung mga tao na ito ay hindi pa mga Muslim. Nag-Muslim sila nung dumating sila sa Madina. You know? At yun nga, nagkasakit sila dahil sa klima ng Madina. So sila inalagaan ng mga sahaba, ng mga Muslim doon, naruga. Tapos ginamot sila. Pagkatapos noon, mahimasmasan sila mula sa kanilang sabihin natin na kanilang pakiramdam. Ang ginawa pa nila mga kapatid, gusto nilang umalis ng Madina. At nung umalis sila ng Madina, ay nagnakaw sila. Pinatay nila yung mga nagbabantay ng kupo ng mga kamilyo. Tapos, bukod sa pinatay nila yun, ang ginawa nila ay ninakaw pa nila yung ng kamilyo, karaban ng kawan ng kamilyo at mga kambing at tupa. At umalis sila ng Madina. Later on, kinaumagahan, nalaman ito at napag-alaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang ginawa, pinatugis sila, hinabol sila, at sila ay pinatawa ng kamatayan. Okay? Dahil sa pagpatay nila sa mga nagbabantay ng kamilyo at saka ng So, yun yung pataw na binigay sa kanila. You know? Okay, mga kapatid. So, anyway, ang punto ng hadith na ito, which is yung portion lamang ng kwento na yun, na nangangahulugan, na iniutos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Orainiyin, okay, na uminom mula sa ihi at gatas ng kamilyo. Kung ang ihi ay najis, hindi na sana ipinahintulot ng Propeta sallallahu ang paggamit ito bilang gamot. No? At kung ipinahintulot man niya ito dahil sa matinding pangailangan, marapat na ipinaalam niya sa kanila ang kahalagahan ng paglilinis ng kanilang mga bibig, mga kamay at mga sisidlan matapos ang paggamit nito. Ngunit dahil walang alinman sa mga ito ang iniutos o binanggit, ito ay patunay na ang ihi ng kamilyo ay hindi marumi o hindi najis. Now, if the argument is, Ustaz, lang dyan, kamilyo lang nakalagay sa hadith, okay? So, what about the other animals like cattle or like other cattle, no? Ay iba pang mga malinis sa hayop. So, fabihada, nakis. So, dito gagamitin natin ang qiyas. Okay, so dito umiiral, dito applicable ang paggamit ng qiyas. Alam mo yung qiyas? No, di ba meron tayong pamantayan sa pambabatas? Quran. Kung wala sa Quran yung batayan, sa sunnah, hadith. Kung wala sa hadith o yung batayan, sa alin? Sa ijma. Kung wala sa ijma, qiyas. Okay? Qiyas. So, walang duda. So, of course, ijma. Gayon din, ito ay ijma ng mga ulama na malinis ang sabihin natin ang ihi o kaya ay dumi ng hayop na pwede natin kainin. Kaya nga, naiparating din na mayroong ijma hinggil sa isyong ito. Okay? Kaya ito ay sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah na ipahayag na namin mula kay Ibn al-Mundhir at iba pa na hindi kilala mula sa sino man sa mga salaf ang nagsabi na ng pagiging najis o marumi nito. Sabi, mayroong ibang kasi nagsabi, yung haka-haka ba, na kumbaga ay marumi. Marumi daw yun, yung ihi, kasi ihi nga, at saka tae. Okay? Subalit, ito ay haka-haka lamang at hindi na patunayan. At kabilang sa mga bagay na tiyak na alam at walang pag-alilangan ay na ito ay ijma sa kawalan ng karumihan nito. Okay? At sinabi rin niya, ang ihi at dumi ng mga hayop na kinakain ng karne ay tahir. Wala ni isa sa mga sahaba ang nagsabi na ito ay marumi. Wala. Ang dami ng mga sahaba, ilan yun? Thousands of mga sahaba. Isa sa kanila, hindi nagsabi na yun ay marumi yung mga hayop, marumi yung ihi at dumi ng mga hayop na pwede natin kainin. Okay? Sa katunayan, ang pagsasabing ito ay najis ay isang bagong pahayag na walang naunang batayan mula sa mga sahaba. Diba? At sinabi rin niya, isinalaysay mula kay Jabir radhiyallahu anhu ang kanyang sinabi, maukila lahmu fala ba'sa bibaulihi, no? Ang hayop na kinakain ng karne ay walang masama sa ihi nito.
Ito ay sinabi ng isang sahaba at may mga katulad na pahayag mula sa iba pa sa mga sahaba tulad din na Abu Musa al-Ash'ari at iba pa. Dahil dito, ang pahayag ng mga sahaba ay mas karapat-dapat na sundin kaysa dumating na pagkaraan nila. Kaysa sa pahayag na dumating matapos ang mga sahaba. Mas kukunin natin yung mga kaul o yung sinabi ng mga sahaba kasi ang mga sahaba, sila yung higit na nakakaalam pagdating sa batas. Sila yung nakakasama ng Propeta Muhammad sallam. Sila yung nakakarinig mismo kay Propeta Muhammad sallam. Sila mismo nakakita kay Propeta sallam. Sa kanila bumaba ang revelasyon sa kanilang kapanahunan. Tapos after nun, may mga ilang nagsasabi sa laysay na sumasalungat sa pahayag ng mga sahaba. So ikaw ngayon bilang isang tao, bilang isang nag-aaral, anong kukunin mo? Ikaw kung may utak ka, kukunin mo siyempre kung ano yung sinabi ng mga sahaba. Kasi mas angat yung sinabi ng mga sahaba kaysa sinabi ng mga pagkatapos nila. Di ba? So yun yung mga kapatid. Kasi bakit? Siyempre, sila yung mga sahaba ay karamihan nagpahayag na malinis yung ihi at dumi ng hayop na kinakain. Tapos merong itong tao nagsabi na pagkatapos niya, ay marumi siya kasi ihi siya. Ganun lang. Di ba? Samantalang ni isa sa mga sahaba, walang nagsabi siya sa kanila na ito ay marumi at ito ay najis. Pero tandaan natin mga kapatid na baka magmikos-mikos yung pagkaunawa ninyo. Hindi ibig sabihin na tahir o malinis ay pwede mo nang kainin at inumin. Linaw? Okay. So halimbawa ngayon, magbagay tayo ng halimbawa na malinis siya, pero hindi mo pwede siyang kainin. Ano? Yung dagat, subukan mong inumin yung dagat. Okay. Malinis yung dagat, pero inumin mo yung dagat. Kaya mo. Maliban lamang kung na-aksidente kang inumin yun. Pag nalunod ka, ano pa? Ano pa? Putik. Di ba? Malinis ang putik, pero pwede, kaya mo bang kainin yung putik? Di ba? O, pero sa Africa, kinakain yung putik, ginagawang cookies. Kasi wala na silang pagkain doon. You know? Okay, ito na, yun nga. Ibig sabihin, sa legal na usapin, bagaman nakakadiri yun, pero sa legal na usapin, ito ay malinis. Kaya nga sa Sharia, hindi pwede yung emosyon. Hindi pwedeng gawing batas ang emosyon ng tao. Paano tingin ng tao? Hindi. Hindi pwede yun. Yung gagawing tinatawag na law, okay, gagawing proof, yung tinatawag na emosyon ng tao. Linaw? Okay, yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ito lang duda, mas dapat na sundin ang pahayag ng mga sahaba kaysa sa dumating pagkaraan nila. At kung nalaman na ito ay kumalat sa hanin ng mga sahaba at wala namang tumutol, ito ay nagiging isang silent consensus o tinatawag na ijma' sukuti. Okay? Ijma' sukuti. Okay, meron tayong word na ijma' kasi maano yan sa usul al-fiqh. No? We have a word na ijma' sukuti. Okay? Ijma' sukuti. Ang ibig sabihin ay silent consensus. Anong silent consensus? Ibig sabihin, walang isang tumutol. Lahat sila'y tahimik sa isang isyu, sa isang usapin. Diba? Parang senador ba o kongreso. Kapag nagtalakay sa isang isyu, tapos sino ang bubuto o sino ang against, so wala, tumahimik lahat sila. Walang bumoto, magbilang tayo ng 10 o walang umagainst. So ang tawag dyan is silent consensus. Okay? So ijma' sukuti mga kapatid. At yan ay ano sa Sharia? Yung ijma' sukuti. Okay? So yun yung ating tinatawag na pahayag mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit isa sa mga patunay mula kay Jabir ibn Samura radiyallahu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usalli fi marabid al-ghanam qala na'am. Isang lalaki ang nagtanong sa sugo ng Allah, maaari ba akong magsala sa mga kulungan ng mga tupa?
Sinabi niya, oo, marapat. So, ano ba? Pag nasa kulungan ka ng mga tupa, ano bang inaasahan mo doon? Alang-alamang perfume. Okay? Alangan namang asahan mo doon ay, tawag dyan, kotso na naman, mga dayami, nandoon yung ihi ng, sabihin nating tupa, doon sila tumatay. Di ba? So, ang taong ito, shepherd, shepherd kasi siya. So, nagtanong niya, Rasulullah, wala akong ibang lugar na pwede ko mapagsalahan. Pwede ba akong magsala doon sa lugar na kinakukulong yung tupa, kulungan ng mga tupa at kambing? Sabi niya, oo, marapat. Okay? So, patunay, mga kapatid, na ang kanilang ihi at dumi ay malinis. Kasi kung, tandaan natin kabilang sa kondisyon para tanggapin ang sala mo, kailangan malinis ang kasuotan mo at ang lugar na pinagdarasalan mo. Otherwise, kapag nagsala ka na merong najis, according sa Sharia na najis, invalid ang sala mo. Nino? Tulad ng CR, magsasala ka sa CR, bawal yun kasi may najis doon. Pero kung nakalagay naman sa basurahan, Ha? di ba may basurahan doon sa gilid mo, nakalagay yung najis. Okay lang po magsala sa mapa. Kwarto may basura ng post. Ibig sabihin, hindi yung basurahan. Akala ko, ang inisip ko basurahan, nun doon nasa kanto. Minsan mga batas, mga libawa kayo na najis doon. Di anto ng lugar na doon ka nagsusujud. Lugar ba kung saan doon ka nagpapatira pa, yung mismo, yung space na yon. Tapos merong najis doon. You know? So yun ay hindi. Pero kung doon lang yung najis, alam mo, kahit pa may najis sa kwarto doon, pero nandun sa gilid, hindi naman mismo sa eksaktong pinagdarasalan mo, doon na, which is doon ka nakasujud, hindi siya, okay lang. Kasi hindi naman siya kabilang doon sa lugar, space na pinagdarasalan mo. Okay? So yun yung mga kapatid At isa pa sa mga batay mula kay Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu sinabi ng Propeta sallam, sallu fi marabid al-ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil. Ang sala, magsala kayo sa mga pahingahan ng mga tupa, ngunit huwag kayong magsala sa mga pinagpapahingalan ng mga kamilyo. Now, sa hadith na ito, ipinagbawal ang Propeta sallam na magsala kayo o magsala tayo sa pinapahingahan o kay lugar na nandoon, kulungan ng mga kamilyo. Subalit, pinahintulutan tayo na magsala doon sa kulungan ng mga tupa. May tanong ngayon, Ustaz, akala ko ba malinis yung sabihin natin, ano ng kamilyo? Bakit ngayon pinagbawal sa hadith na yan na magsala tayo doon sa lugar na nagpapahinga yung mga kamilyo? Now, I mean, that's a good arguments. Di ba? Now, let us analyze. Okay, hindi yan ang dahilan. Okay? Yung pagiging malinis o tahir ng ihi ng kamilyo, napatunayan sa ibang hadith. Yun nga, yun yung mga oraniyun. Di ba? Yung nagkasakit sila, yung sa Madina. Pinainom sila ng ihina at saka gatas ng kamilyo. Yun yung patunay na hadith sa hadith na malinis yung ihi ng kamilyo. Pagdating naman sa tinatawag na hadith na ito, bakit naman ipinagbabawal doon sa lugar, tayo magsala doon sa lugar na nagpapahinga yung mga kamilyo at pinahintulutan naman sa lugar ng mga tupa. Kasi sa lugar ng mga tupa, sa ibang hadith, sa laysay, na hindi kaakibat yung kamilyo, patunay yun na malinis. So pagdating dito ngayon, ay iba na. Now, kasi bakit? Matatagpuan din sa ibang salaysay ng hadith, yung justification kung bakit ngayon ipinagbabawal tayo magsala doon sa lugar na nagpapahinga yung mga kamilyo. Kasi bakit? Dahil ang kamilyo, likas sa kanila, ay nilikha mula sa yung nature ng pagkakalikas sa kanila ay mula sa shaitan, mula sa mga jinn. Hindi ibig sabihin na galing siya sa jinn, pero yung ugali ng kamilyo ay kagaya ng ugali ng shaitan. Pwede kang pinsalain. Pwede kang pinsalain. Nangangagat yung kamilyo. Pag nagsara ka, tapos habang nakatuwad ka, sipain ka, ay kawawa ka.
So yun mga kapatid. You know? Hindi dahil sa marumi yung kanyang sabihin natin, hindi dahil kasi matatagpuan sa ibang hadith yung pagiging malinis nito. Kaya ibig sabihin, may ibang dahilan. Okay, kung bakit pinagbawalan tayo na magsala sa lugar na nagpapahinga ang mga kamelyo. Ay, hindi nakikinig talaga itong tao. Anong ginagawa mo sa likod? Kaya iniisip yan, sir. Ha? You know, Parang ano yan, parang ikaw sa kasi ma-juice. Alisin mo yung sungay. Para hindi ka... Ganun din naman ang kamelyo. Ganun din naman ang tupa. May sungay din naman ang tupa. Masyada. Okay? So yun yung mga kapatid. So mula, isa pa sa mga hadith, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kanyang sinabi sa Nabi sallam, sallu fi marabidi al-ghanam. Ang magsala kayo sa mga pahingaan ng mga tupa. Okay? So iba't ibang narration ng hadith, na isa lang ang tinatawag na tinutukoy. So ang punto ng patunay mula sa mga hadith na ito, na ang Propeta Muhammad sallam ay nagpahintulot sa pagsasala sa mga kulungan ng mga tupa o marabid al-ghanam, at kung ang ihi at dumi ng mga ito ay talagang najis, hindi sana siya nagbigay pahintulot sa pagsasala doon sapagkat isa sa mga kondisyon ng sala ay ang kalinisan ng lugar o taharatul makan. Ito ay nagpapakita ang mga bakas ng dumi o ihi ng tupa ay hindi automatikong pinanghahawakang najis hanggat walang tiyak na patunay na salungat dito. Okay, gayon din. Mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhu nagsabi, طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. Okay? Ang Propeta sallam ay nagsagawa ng tawaf sa Hajj al-Wada, sa farewell Hajj niya, habang siya ay nakasakay sa isang kamilyo. So mantakin mo, noon kasi wala pa namang, alam mo yung siminto, yung yung mataf, kundi talagang disyerto pa ba, lupa. So, pwede kang magtawaf habang nakasakay ng kamilyo. So, maaring actually, pwede mong gawing hadith yan in a modern way. Okay, makikita mo, may mga nagtatawaf nakasakay ng wheelchair. Okay, mga nakasakay ng, ang tawag dyan, yung electric car. May mga nagtatawaf nakasakay ng skater. Skater ba ang tawag dyan? Skateboard. Diba skate? Diba dati may mga nag-viral yung skateboard, yung o kaso lang pinagbawalan kasi maaaring madisgrasya sa kasi sa dami naman ng tao eh. Wala kasing available na para doon. Samantalang wheelchair ngayon, naglaan na talaga siya ng way. Na para sa mga wheelchair lang. Ha? Yes, pwede. Pwede yun. Ang mahalaga, nakapagtawaf ka. Kasi hindi naman kondisyon magtatawaf ka na maglakad ka. Walang nakasaad na rules na kailangan magtawaf ka na naglalakad ka. Wala. So ang mahalaga, na isa katubaran mo yung pag-ikot. Pero wag lang kang umikot ng patalikod. Halimbawa, gaganong ka. Sa halip na magtatawaf ka na nakaganyan, nakaganong ka. Hindi pwede. Kailangan yung yung kaliwang balikat mo ay nasa direksyon ng Kaaba. Hindi ka pwedeng umikot. Not unless kung hindi mo sinasadya dahil sa crowd na ikot ka, pero kailangan mong ibalik yung tinatawag na formation mo. Sa motor, yung mga nakatibay. Kaya nga. Kasi pwedeng maging batayan yan. Kasi ang Propeta Muhammad sallam nagtatawaf siya habang nakasakay ng kamilyo. Bakit? Mayroong bang electric car ng Propeta sallam? Wala. At Ustaz, pwede pa lang sumakay ng kamilyo habang nagtatawaf. Subukan mo magtawaf nakasakay ng kamilyo ngayon. Nung makita mo. Talaga papasok mo sa haram yung kamilyo. Diba? So, ika nga, it's a modern. Diba? Tulad ng halimbawa, noong panahon yung pakipaglaban, gamit yung kabayo sa battlefield. Kasi ba?
Oo. Anong pinaanong ano kay meron kayong business diyan? Di ba? Hindi masasabot yung pag-ikot yung kanina. Kasi, di ba gano'n tayo sa... Gumagano'n tayo? Sa kanin. Nasa kapila yun. Isyada. Di ba ikot ka rin dito? Ano ko umikot pag sa ano ka pala? Sana yun sa... Sa green yun, tapos dito yung ano. Tawaf yung pinag-usapan natin kapag hindi sa Safa at sa Marwa. Oh, kanan mo eh. O tawaf, ang kaliwa na sa direksyon ng ano. Sa bagong... Ano? Hindi naman yung ganito sa taas. Eh, di ba kaya nagagano'n tayo? Di ba nagtitake kaliwa yung kaba sa kaliwa? Paano ka umikot kuya? Ganito? Kaliwa mo yung kaba. Shahada, ya Arab. Pakainin nyo nga yan, gutom ata yan eh. Sige, sige, mag-analyze ka. Eh, kasi iniisip niya, Ustad. Tama naman. Sa kaliwa mo yung ulit ito. Oh, assalamualaikum. Allahu Akbar, oh, ganun. Alam mo, gano'n ka magano? Di ba gagano'n tayo? Di ba doon yung kaba, alam mo? Allahu Akbar. Oo, sige, sige, demonstrate mo. Sige. Oh. Hindi naman nakalabas pinag-usap. Yung kaaba na sa kaliwa. Di ba? Ano mas sinabi ko? Wala naman sa taas yung kaaba. Sa kaliwa yung iniisip ko. Kasi siya, Ustad, pag sabi ko, nasa kanan, yung patalikod, doon siya nag-focus. Nasa kaliwa yung... Hindi ba ibig sabihin, hindi ka pwede pag ano, hindi ka pwede magtawaf na okay na reverse ba? Na yung kanan mo nasa yung direksyon ng Kaaba. Hindi, kanan yung ano, di ba? Hindi. Kanan. Di ba yung kulay green nasa kanan? Ang itdiba ay kanan ang nakalabas, right shoulder. Oh. No. Kasi magkita-tiktik sa basketball, yung Yeah. umiikot na pag Kukunik mo na naman sa basketball. Oh. Okay? Okay? So, yan yun mga kapatid, no? So, dito, ibig sabihin, pwede, kaya nga't yung mga arguments na ngayon, bakit sasabing bidaa, ganun, dapat dahan-dahan tayong maghatol na wala tayong komprehensibong kaalaman. You know? Kasi tulad niyan, may patunay pala, originally, mayroong patunay na pwedeng magtawaf habang nakasakay. Diba? Pwede naman sa lain. Matatagpuan mo sa Al-Bukhari yan, Sahih Muslim. No, mula sa salaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Oh. So ang ginawa, ang Rasulullah nagtawaf sa Hajjatul Wada, farewell Hajj, habang siya'y nakasakay sa kamilyo. At kanyang hinahawakan ng rukun gamit ang mehjan. Ang mehjan, isang tungkod na may kurbadong dulo. Okay? Yung parang ganun ba? Oh, parang ginaalam mo, nakita mo dun sa, usually sa mga masjid, nakaangkla yung yung tungkod. Oh, mayroong kurbadong dulo. You know? So ito ay walang duda na anong points of anong punto ng patunay? Ang pagpapasok ng kamilyo sa loob ng masjid at ang pagsasagawa ng tawaf habang nakasakay rito ay nagsisilbing patunay ng kalinisan ng ihi ng kamilyo o ba'ir sapagkat hindi matitiyak na hindi ito iihi habang isinasagawa ang tawaf. Kasi maaaring umihi. Di ba? Maaaring umihi yan. At do you think na hindi naisip yun ng Propeta Sallam? Naisip yun. Bago pa natin naisip, naisip ng Propeta Sallam na yan. Malinaw na maaari kasi kung najis siya, di pwede pasok yun kasi maaaring umihi yun. Di ba? Pero kung sis na umihi man o hindi, di ba? At kung sakaling umihi man, habang nagtatawaf, walang problema kasi patunay na ito ay malinis ang kanyang tinatawag na ihi. Sa makatuwid, kung ang ihi ng kamilyo ay najis, hindi pahihintulutan ang presensya nito sa loob ng masjid sa ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na sa panahong isinasagawang isa sa mga pinakabanal na gawain ay walang iba kundi ang tawaf. Dinam.
So yun yung patunay mga kapatid. Pangalawa, bukod sa mga hadith, ang panimulang kalinisan o albara al-asliya, ang orihinal na kalagayan ay kalinisan o taharat. Daan natin, lahat ng bagay, malinis. Yan ang original state ng lahat ng bagay. Okay? So pag anumang bagay nakikita ninyo, consider it's a tahir. It's a pure, it's clean. Hanggang sa may dumating na patunay na magsasaad sa kabaliktaran nito. Hanggat walang malinaw na proof na ito ay kasalungat ng tahir, which is yung najis, ay mananatili siyang malinis. Malinaw? Kaya kapag kumontra ka na, sabi mo, marumi yan, o anong proof mo? Kasi kung wala kang proof, babalik yan sa original state niyan. Walang iba kundi ang bara al-asliya, na ito ay ang tinatawag na tahara. Ito ay tahir. Okay? So yun yung batas mga kapal sa panampalatayang Islam. No? So pag sinabi mo, marumi ang mukha mo, najis ang mukha mo, so pakita ka ng proof. Diba? O, kung walang tinatawag, kung wala kang proof, bida yung paratang mo. You know? Okay, yun mga kapal sa panampalatayang. So tapos sa tayo no, sa ihi at dumi ng hayop na consumable at saka non-consumable. You know? Malinaw, walang tanong tungkol dito bago tayo dumako sa sunod na issue. Amir, may tanong ka wala? Wala. Sa yung sa mo sa tawa na pwede yung nakasakay. So wala po itong level na mas mahina. Ano yun? Kasi kung lahat pwede na sumakay doon, sabihin ano po yung mas mahina? Kung saan ka komportable. Kung saan na wala kang ma-harm at hindi makakapag-harm sa iyo. So kahit malakas ka, pwede ka sumakay sa mga. Walang problema. Dito yung propesa sila mahina. Kasi hindi kasi katulad ng salayan na mayroong specific na every steps mayroong kang gantimpala. Halimbawa, yung distance, no? Papunta mula sa kinaroonan papunta doon sa masjid. Walang duda, mas mainam na yung paglalakad. Kasi literally, nakalagay sa hadith na bawat hakbang mo, bawat sa kanan, bawat hakbang mo, itinataas yung antas mo. At bawat hakbang ng kaliwa, binubura yung kasalanan mo. So yan ay sa tinatawag na bagay na yon. Hindi mo pwedeng ikiyas yun doon sa tawaf. Yes. Sa puntong sa pagsasala ay papunta ng masjid, di ba kasi mas mabiyaya yung naglalakad. Kung sa panahon ng ngayon na may bisikleta ka na, malayo ka, gusto mong makapunta doon ng mabilis, so nagbibisikleta ka. Sa puntong pagtakbo ng bisikleta, Kasakasaan ka. sa naglalakad, parehas ba ang biyaya? May biyaya kung sa Good question, good point. Ini muna ako, ha? Now, good points mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kasi kahit nagbisikleta, hakbang naman din yun eh. Dito magtatalo ngayon sa pagiging tinatawag na sabi natin easiness. Pagiging easy ba? Pagiging madali. Kasi ang ibada, mabniyun ala as-suhula. Okay? According to the Sharia, based on the Quran and the Hadith, yung ibada, established by easiness. Ano magsabi ng sa balang Quran? Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Ibig sabihin, gininais ng Allah SWT sa inyo na mapagaan yung mga bagay-bagay kapag sumamba kayo sa Allah. At ayaw na pinapahirapan kayo. Malinaw? Kung parehong komportable at parehong tinatawag na easy, walang duda, mas mainam yung naglalakad. You know? Pero kung may kaakibat, sa paglalakad mo, may kaakibat na sabihin natin, alam mo yung pagod, samantalang yung mayroong ibang option na pwede maging komportable at magaan, mas mainam yun.
Mas mainam kung yung sasambahin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ikaw ay komportable at ikaw ay maginhawa. At hindi ka mapapagod. Not unless kung wala lang ibang opsyon. Kasi mas malaki ang gantimpala ng may pagod na kaakibat kung wala lang ibang opsyon. Nalinaw? Okay. It's a matter of sabihin natin, kumbaga ay situation. Okay? Situation. So, alimbawa, pag naglalakad, parehong brother. Okay, brother. Ipagpalagay natin, dalawang brother nakatira sa pareho sa isang kwarto. Isang syukka. Tapos, pareho sila magsasala doon sa parehong masjid. Yung isa na maglalakad. Yung isa ay magbibisiklita. Now, sino bang mas mainam sa kanilang dalawa? I mean, huwag natin pahimasukan yung intention. Di ba? Kasi hindi natin sakla kung anong intention nila. No, siyempre, kung sino man yung magandang layunin, yun yung pinakamainam. Pero iset aside natin yung intention. Halimbawa, pareha sila ng intention. Okay? So ngayon, titingnan natin ngayon sa tinatawag na kakayahan. Kung halimbawa, yung isa may kakayahan na maglakad, gawin niya yun. Pero yung isa ay mas may kakayahan siya, kapag naglakad siya, mas madali siyang mahumapot, mapagod, o magsasaka, maano siya na ng bisikleta. Okay? So, titinan din yun. What if kapag alim mo, parehong level? Parehas may kakayahan. Okay? Parehong tinatawag na sabihin natin ano. Di ba? Parehong may kakayahan, lahat-lahat. Mas mainam pa rin yung naglalakad. Kasi yun yung merong specific na katibayan. So, it's a matter of situation. Okay? Case-to-case base yan. Mas maraming biyaya. Oo. Kasi mas pag nakabisikleta, mabilis ka makakapunta. Di ba? Same time, yun nakasad talaga sa hadith. Pero yun nga, kung sabihin natin kung situational na magbibigay ng kahirapan naman sa'yo ito, di ba? Magbibigay na sabihin natin pagpunta mo doon sa tinatawag na masjid, ganun-ganun ka na. Di ba? Na hindi ka na makapag-focus sa pagdarasa kasi hapong-hapo ka. Di ba? Naiirita ka sobrang init. Ganun bagay. So, tinitingnan yung kakayahan, tinitingnan yung pagiging komportable, yung easiness. Kasi ang Islam, hindi tayo tinatawag na pinapahirapan. You know? At the same time, kahit naglalakad na, kahit nagbabisikleta, applicable pa rin sa kanya, yung sabihin natin tinatawag na O kasi kapag nagpipedal ka, step din naman yan yun Di ba? Okay. So yun yun. At yung sabi ng mga ulama, inshallah, applicable pa rin ang tinatawag na sabi natin, gantimpala ng akbang. Okay, yes. Yung, di ba, may hindi po yung pagpunta sa masjid kung sino yung nasa unang hilira o yung halimbawa ang kwento ng start, yung unang dumating sa masjid. Di ba kasi mayroon pong unang dumating sa masjid pero hindi siya nakahilira dun sa unang sabi. Hindi na nakuha yung gantimpala na yung sino may yung gantimpala which is applicable doon sa nasa unang saf. Pero yung huli, nakasingit siya dun sa unang saf. Hindi swerte siya. Mapalad siya. Kailangan yun talagang panaghalit talaga sa unang saf. Unang saf. Pero at the same time, meron siyang gantimpala sa pagiging nauna sa tinatawag na pagpasok. Especially sa Friday. Kasi magkakaiba, halimbawa sa Friday, magkakaiba kasi yung gantimpala dahil sa mga nauna at saka doon sa tinatawag na saf. O halimbawa, magbigay tayo ng dalawang tao, halimbawa. Okay? Yung unang tao, una siyang dumating. Which is, nakuha niya yung reward, halimbawa, sino man yung unang, para siya nag-alay ng, halimbawa, ng isang kamilyo, ng isang badana, ng isang kamilyo. Tapos, itong pangalawa na brother, dumating siya sa pangalawang oras, sa kung saan para siya nag-alay ng baka. Manok agad? Baka muna. Okay? So, yun yun. So, walang doon na mas mainam yung unang brother. Pero pagdating na sa pagdarasal, mas nasa unang saf yung pangalawang brother. Tapos yung unang brother na sa pangalawang saf. So, sa ganung sitwasyon, specifically, mas mainam sa pagkakataon na yun yung pangalawang brother kasi nasa unang saf siya. So, iba yung gantimpala nito at saka yung gantimpala noon. Huwag nating sabihin natin imikos-mikos. Okay? So, yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, wala nang ibang Tanong? Ano pa? Sige, lubusin mo na. Okay. Basta yung dito yung, di ba yung imam, kung halimbawa,
invalid yung kanyang, ano ba yung kanyang wudu? Yung bang invalid din ba yung maging ano kanyang ma'mun? Kung batid niya sa umpisa pa lamang na invalid ang kanyang wudu at nag-start siya na magsabi natin na magdasal hanggang sa matapos, hindi niya in-inform yung kanyang tanan, lahat invalid sila. At kapag hindi sinabi yun ang tinatawag na ano, ng imam sa mga ma'mum niya, pananagutan niya sa araw ng paghukom. Responsibilidad na yun. Okay? Tatanungin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kapatid. Okay? Kapag batid po niya, Pagbatid niya. Sa kanya naalala, tapos Valid yung sabihin natin, mga nasa sa ma'mum, invalid sa kanya. Kasi walang sala na walang wudu. Ninaw? Okay. Sa yung hindi niya natama, kumbaga nagkamali siya ng sala. Kumbaga yung apat na raka, naging 3 lang o 2. Ha? Tapos nagtaslim na. Paano? Ibig sabihin, incomplete yung sala niya. O, tapos? Bigla natapos na. Tapos, kinorek siya ng isang brother. Uy, sala mo, kulang yung isa. Tapos naalala niya, kulang. Kailangan niyang, Anong okay din gawin doon sa... kailangan niyang ipagpatuloy. Kailangan niyang, kumbaga, Taslim na, Ustad. yes. Nangyari yan kay Prophet. Nangyari yan kay Prophet sa panahon ng Prophet Sallam. Either dur or asar na nangyari sa ano yun. Sabi niya, Rasulullah, kailan pa nagkulang ang sala? So ano lang agad ang Prophet Sallam na kulang. Kaya tumayo siya. Okay, pagkatapos ng tumayo, pinagpatuloy niya as usual na sala. Then siya ay nagsujudo sahu after ng taslim. Tuloy lang sa... Dalawang raka yung iwan niya. Kung 3 raka, halimbawa sa Isha, ginawang 3 raka, tapos nagtaslim siya, kulang pala ng isa, kailangan siyang tumayo para gawing, kumpletuhin yung 4. Tapos, normal na sa sala, then continue the process, then magsalam ka, tapos magsujud sa ng dalawang sujud, then another salam. Stats, paano yung iba kasi, alam nila na kulang. Ngayon, hindi sila, pagkasin ng imam, tumayo, tapos pinupleto nila. Kunyari, makuna ko. Tapos lang yung rakayung ginawa niya. Mungkas din siya, alam ko na kulang, sabihin na natin may nagsasabi na subhanallah. Tapos yung ginawa ko, tumayo naman ako, ginawa kong kaka. May problema ko dun sa akin. Ibig sabihin, kulang yung sala niya, ako pinupleto ko yung sa akin. Kasi nagkas din na siya, ginawa kong apat ko sa akin. Kasi tumayo lang siya. Yes, so, kung tumayo ko lang problema, just complete the prayer. Then also, you have to make sujood sahu. Pero kailangan ngayon, kung halimbawa, hindi pa rin sila kailan mo iparam din sa kanila. You know? Okay. So, ibig sabihin, kahit ganun kahit tumiwalay ka na doon, basta ikaw, kung walang problema sa bagay. O either, sumunod ka, halimbawa, later na alaman nila, so, tapos ka na, ayaw mo na sila, tapusin ang kanila. You know? Okay. So ngayon mga kapatid, so dako tayo ngayon sa ika-4 na sangay, walang iba kundi ang almani, ang similya. Okay, ang tinatawag na similya. Pag-usapan natin ang mani. Hindi yung mani, ha? Kundi mani. Dulmani. Susada. Ano yung sinasabi yan? Ay, iba ba? Yeah. Almani? Katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, almani? galing. Sabi niya, galing sa Abdul Mani. Almali. Meron. Gulo-gulo ko. Almanan. Alman ay pala yun. Kaya yung isang badan na parang binibiro naman siya na parang Huwag kayong nagprolola din sa kasi actually, ina-attribute mo yung alipin sa isang Okay, sorry for that word. May mga sabi na yung mga biro na Abdul Jakul. Auzubillah, that is not a funny. That is insulting, mga kapatid. That is tawag dyan, blasphemy. Blasphemous statement po yan. Kasi pagiging alipin, hindi mo pwedeng yan, kundi ay sa Allah subhanahu wa ta'ala lang yan. Abdul Mannan, Abdul Ghafur. Yung pwede sabihin, Abdul Fulus. Alipin ng pera. Kasi ang pagiging alipin, ay kailangan yan sa tinatawag na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Okay? Yung pagiging tinatawag na alipin, ha? Hindi pinakasawa. Oh, may... Kaya pag aling pinakasawa. Tapos nakasawa Abdul Horma sa scroll. Almani? Al-Mughni. Al-Mani. Almani. Yang kasi nag-ano-ano kasi mga translation. Transliteration. Hindi Almani yan. Al-Mani. Hindi magkatunog yan. Ang problema kasi sa inyo, binabasa niyo sa transliteration. Kaya wag kayong magano sa rely sa transliteration. Subhanallah. Ano yung sabihin niya sa? Almani, ang bisa nagpipigil. Self-control. Napipigil. Control. Ibang mga sabihin. Ano yung sa Almani. Al-Basit. Kasi namin dati. Okay? Al-Qadir. Naalala ko yun. So yun yun. Saka siya kasi walang Almani. O talaga, ikaw ha, nagtuturo ka pa naman ng Quran dong. Basta na naalala ko kasi okay naman definitely sana sa bansa. Kasi andun, sa pagkakasulat kasi ganyan. So, syempre, pag hindi mo alam talaga, nakabate ka lang dyan, pwede mo sabihin Almani. Katangin ng Allah, Almani? Subhanallah. Okay? Kasi kung i-Arabic natin, kung ibatay dito, kung i-Arabic natin dyan, Almani. Okay? Parang German ba? O, Almani, kasi kung Almani, mayroon siyang mad sa taas. Ang which is yung katangian ng Allah, Al-Mani'. Ano yan, pag ganyan, pag gawin mo ng transliteration, dapat mayroon siyang tinatawag na prolong na ganyan. Ganyan. You know? Okay. So, ang mani, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang mani or semilya o sa layman's term, tamud. Okay? Ay itinuturing na malinis o pahir. So, ibig sabihin, ang tamud mo ay malinis. Para socialist sperm, no? Okay. Okay. So, Bakit ganito? Pag Tagalog, bastos. kaya nga, no? Hindi, isip nyo naman kasi yung mga mabastos eh. Okay. So, anong gusto mo? Tagalog natin o English natin? Bakit sa akin sa'yo? Sa'yo mo na lang. Okay. So, ito ang pananaw ng mga Shafi'iyah. Ito yung pananaw ng mga Hanabila at saka Zahiriyah. At ito rin ang pinanindigan ng ilang kasapi ng Salaf. Okay? Ibig sabihin, majority of the scholars, tandaan natin ha, hindi ito, walang consensus dito ng mga scholar. But majority of them, okay, approve, okay, agree that it is tahir, it is pure, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya, alam na this. May mga kaya sinabi ni Ibn Abdul Bar, ang mani o semilya ayon kina Abu Thawr, Ahmad, Ishaq at Daud ay tahir, ay malinis. At ito rin ang pananaw ni Sa'ad ibn Abi Waqqas at Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sinabi rin ni An-Nawawi, maraming scholar ang may pananaw na ang mani ay tahir. Ito ay naisalaysay mula kina Ali bin Abi Talib, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ibn Umar at saka Aisha radhiyallahu anhum. Okay, sinabi rin niya, ang mani ay malinis ayon sa aming pananaw
Ito rin ang sinabi ni na Sa'id ibn al-Musayyib, Ata, Ishaq ibn Ruwayha, Abu Thawr, Daud at ibn al-Mundhir mula sa mga tabi'in. At ito ang mas matibay sa dalawang salaysay mula kay Ahmad. Ito rin ang naitala ni Al-Abdari at ng iba pa mula kina Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Umar at Aisha radiyallahu anhum. Okay? So, ibig sabihin, karamihan sa mga ulama, mga scholar natin mula sa mga sahaba, tabi'in at ba'ut tabi'in at maging sa mga contemporary scholars, ay ito ay malinis. Pinili rin ang pananaw na ito ni Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz at Ibn Uthaymin rahimahumullah. Ano bang pahayag nila? Sinabi ni Ibn al-Mundhir, ang mani ay tahir at wala akong alam na anumang patunay mula sa Quran o Sunnah o ijma na nag-uutos na ito ay dapat hugasan. Okay, kasi kung ito ay najis, dapat mayroon ng clear proof mula sa Quran, sa Sunnah o ijma man lang, okay, na kinakailangan hugasan kapag mayroong mani. Linaw, yung mani hindi mismo yung iba kasi yung pagligo. Yung pagligo, ikaw mismo na nilabasan ng mani. Okay? Obligado kang maligo. Linaw? Subalit yung mani mismo, walang patunay na nagsasabi na inutusan tayo na kinakailangan itong sabihin natin labhan o anumang katulad nito. Sinabi ni Ibn Baz Ibn Hazm, ang mani ay tahir, maging ito man ay nasa tubig, sa katawan o sa kasuutan. Hindi ito kinakailangang alisin, katulad din nito ang laway at walang pagkakaiba sa pagitan nila. Nino? Sinabi ni Ibn Taymiyyah, tungkol sa mani, ang tamang pananaw ay na ito ay tahir gaya ng madhab ni na Ash-Shafi'i Ahmad sa pinakakilalang salaysay mula sa kanya. Sinabi ni Sheikh Bin Baz, ang mani ay tahir. Sinabi ni Sheikh Uthaymin, kabilang sa mga exception dito ang mani. Bagamat ito ay lumalabas mula sa sabil o daanan ng paglabas ng dumi at kabilang sa pangkalahatang pahayag na para sa bawat lumalabas, ito ay najis. At mayroong exemption. Okay? At yun ang tinatawag na mani. So ito ay tahir. At para sa isang bagay na tahir, hindi kinakailangan ng istinja o paghugas ng ari pagkatapos dumumi o umihi. Okay, sabihin kapag ikaw ay dumadaos-dos, kung ano man o kaya pumupulandit, no? Ano pa? Sumisirit. Grabe naman yan. Okay, ang tinatawag na sabihin natin yung mani, sa'yo, ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan, hindi ka inutusan ng Sharia na kagaya ng ihi na kailangan ikaw ay, sabihin natin ay maghugas. Nino? Ba't obligado kang maligo? Okay. So yun yung mga kapatid, no? So ito yung mga pahayag ng ating mga ulama. Ano yung patunay sa pagiging tahir ng mani? May proof dapat yan. Okay, mula sa Sunnah. Mula kay Abdullah ibn Shihab al-Khawlani radiyallahu an, sinabi niya, kuntu nazilan ala Aisha, fahtalamtu fi thawbi, fagamastuhuma fil ma. Fara'atsni jariyatun li Aisha, fa'akhbaratha. Faba'athats ilayya Aisha, faqalat ma hamlaka ala ma sana'ta bithawbayk. Qala qultu ra'aytu ma yara an-na'imu fi manamihi. Qalat hal ra'aita fiha shay'an? Qultu la. Qalat falau ra'aita shay'an ghasaltah laqad ra'aituni wa inni la'ahukkuhu min thawbi Rasul sallallahu alaihi wasallam yabisan bidhufri. Okay, sabi niya, ako noon, sabi ni Abdullah ibn Shihab, ako noon ay nakitulog, sabi niya. Okay? Sabi niya, ako noon ay nakitulog sa bahay ni Aisha radiyallahu anha. Okay? Nakitulog sa bahay ni Aisha radiyallahu anha. At ako ay nanaginip at nagkaroon ng nocturnal emission. Yung wet dream. Ano ba sa Tagalog yung wet dream? Okay? Panaginip na namamasa. Okay? Ibig sabihin na naginip ka tapos may sumabog. Boom! Okay. Ang tawag dyan sa, kumbaga sa technical term, ito ay nocturnal emission. Okay, wet dreams.
So, sabi niya, nagkaroon ako ng nocturnal emission or wet dream habang suot ko ang aking mga damit. Kaya nilublog ko ang mga ito sa tubig. Kasi akala niya nga marumi. Okay? May isang alilang babae ni Aisha ang nakakita sa akin at sinabi ito sa kanya, kay Aisha. Kaya't nagpadala si Aisha ng tao upang ako'y ipatawag. Sabi ng taong ito, sabi ni Aisha, ipaharap mo sa akin yung taong yan. Mantakin mo kasi subhanallah, yung mga sahaba mo, kalit-lit ang mga bagay, tinutuwid nila. Hindi nila inahayaan na ipagpatuloy yung kanilang tinatawag na maling pamamaraan. Okay, sa atin, walang pakialam, nonchalant ang tawag dyan. Okay, nonchalant. Okay, so kaya ang nakakita sa akin, at sinabi ito sa kanya, at nagpadala si Aisha ng tao upang ako'y ipatawag. At sinabi niya, ano ang nagtulak sa iyo na gawin mo iyan sa iyong mga damit? Bakit mo nilublob yung damit mo? Okay? So, sinabi ko na paniginipan ko ang karaniwang na paniginipan ng isang tao habang natutulog. So, alam mo, sinagot siya ng, kumbaga, diplomatic tone. Okay? Kasi kung balahura yung tao, nanaginig siya, nag-withdraw kasi ako. Gano'n, yung kasi yung balahura. Kung baga ay tawag dyan, taong kaliba. No? Kundi siyempre, babae yung kaharap mo, nagtanong sa'yo, ano sabihin mo, Nina, pumutok kasi. Alam mo yun. Amon ako'y natutulog. Di ba? So, sa halip na sabihin niya na ako ay nag-wet dream, o nilabasan ng nocturnal emission, bago sinabi niya, ako ay nanaginip ng karaniwang panaginip ng isang tao habang natutulog. So, alam na, understood na yun ni Aisha. Kasi Aisha matalino naman. Okay? So, tinanong niya, may nakita ka bang anumang bakas sa mga damit? Ibig sabihin, mayroon bang evidence sa talagang may liquid? Okay? Sumagot ako, wala. Wala. Kaya sinabi niya, kung sakaling may nakita ka, diba, huhugasan mo ba ito? Huhugasan, lalaban mo ba ito kung sakaling may nakita ka? Diba? Kasi yung nangyari na wet dream, pero walang, siguro na gano, maaring natuyo. Grabe na natuyo. Ang bilis naman, mabilis talaga siya matuyo, no? Tapos, so, sabihin natin kasi may mga usual na gano'n, pero walang emission nangyari siguro physically. Okay, walang bakas. So, kaya sabi niya, Aisha, kung sakaling may nakita kang bakas, do you think nalalaban mo ito? Gagawin mo ba rin yung procedure na ginawa mo? Okay. So, sabi niya, ako nga mismo, sabi ni Aisha, ako nga mismo ay nakikitang kinukuskus ko ito mula sa damit ng Propeta Muhammad sallam habang tuyo pa, gamit lamang ang aking kuko. Naintindihan niyo yung Sabi niya, ibig sabihin, siyempre, Aisha ay asawa ng Propeta sallam. So, ang Propeta sallam ay may mga bakas pa na sperm. Okay? Sa kanyang tinatawag na damit. So, pag natuyo na, nakita ito ni Aisha. Na kinukus, at nakita ng Propeta sallam na ginagawa ni Aisha, kinukuskus niya natuyo ng kanyang kuko. Ginaganon. Nino? O, kinakaskas, kinukuskus, ano ba? Ano pa ang gusto mo? Kinikis-kis, ano pa? Pagbibigyan kita. Okay? Pinapagpag, ano ba? Okay? So, habang tuyo, gamit lamang ang aking kuko. O, so, anong punto ng patunay? Kung ang mani, o ang sperm, o sabi nating tamod, ay tunay na, kung ito ay tunay na najis, hindi sana pinagtangkahan ni Aisha ang kanyang paghuhugas ito gamit ang tubig. No, at hindi rin niya ito basta pinunas lamang o kinuskos habang tuyo gamit ang kanyang kuko. Kung ito ay najis, kailangan talagang ilublog sa tubig, labhan kasi najis. You know? Ang gayong pagtrato ay karaniwang lamang sa mga bagay na itinuturing na ang tawag sa Arabic term is muqtadirat. Okay, ang muqtadirat ay yung mga kinayamutan mo o hindi kaaya-aya. Okay? Ang tawag dyan is muqtadirat. Okay? Yan. Ibig sabihin ng statue, pag gradual of start, yung paglabas na hindi yung lumabas. Ha? Yung pagka nagiging mga statue, Okay? tapos yung lumabas sa start, hindi mo ito pero ang iniligo mo yung paglabas sa start, hindi yung lumabas. Hindi yung lumabas, kundi yung
ikaw, dahil sa ikaw ay nilabasan. O kasi ikaw kasi, ang kalagayan, ang state mo kasi is major state of impurity. Kasi nga, meron kang tinatawag na sabihin natin, may patunayan, may mga hadith na kung saan inuutosan tayo na magligo kapag tayo ay sabihin natin ay nasa junub na state, nasa kalagayan. Kapag ikaw ay, kumbaga, ay bumulwak, kung sabihin natin ay dumausdus, okay, pumulandit, no? Yung sabihin natin yung sperm, okay? So, kapag nangyari yan, kailangan natin maligo. Pero in the other side, yung tinatawag na mismong likido na lumabas, which is yung sperm, ay may syarian, mayroon tayong batayan sa pagiging malinis nito. You know? So, minsan, kapag isipin mo at kung wala kang proof, kumbaga hindi mo nabasa ito at hindi mo napag-aralan, maaaring mantakin mo, bakit ganun? No? I mean, supposedly, magdumi yun. Kasi since na maliligo naman tayo, yung lumabas sa atin, consider na marumi yun. Diba? Subhanallah. Since na tayo, ang Islam kasi established by the proof. Bawal sa atin yung kung ano yung iniisip lamang natin. Kasi okay, garanting na sabihin, kaya nga't may mga, hindi natin masisisi yung ibang mga scholar, ibang madhab, na magsasabi na ang mani ay impure. Ibig sabihin ay najis. Okay? Kasi nga, dahil sa ano na yun ba, mindset na yun, na kasi kung hindi siya najis, bakit pa tayo inutusan maligo? Diba? Anong tinatawag na wisdom? Diba? Kung hindi siya najis. So since inutusan tayong maligo, ibig sabihin najis yun kasi lumabas sa atin ay walang iba kundi ay dumim, marumi. Kaya nga obligado tayong maligo eh. So consider nila kasi marumi. Pero hindi kasi ganun eh. Mayroon tayong kasing proof eh. Kasi ang Sharia ay kailangan may proof. Ang Sharia ay established by the proof. Okay? Pag once na na-establish na yung proof, there's no tinatawag na justification. There's no arguments. Kasi malinaw na yung proof eh. Okay? Tulad ng halimbawa, bigay tayo ng halimbawa, yun nga, yung pagpunas lamang natin ng medyas, bakit sa ibabaw at hindi sa ilalim? Kasi kung kukunin natin yung ating yung understanding bilang isang tao, di ba? Samantala yung inaapak natin, yung ilalim. Di ba yung attached doon sa dumi, yung ilalim, hindi yung ibabaw. So bakit pa tayo inutusan na magpunas sa ibabaw ng medyas? Kasi nga ang Islam kasi, ang Sharia kasi, hindi lahat ng bagay nakukuha sa pamamagitan ng lohikal. Hindi. Ang Islam, ang Sharia, sa pamamagitan ng batayan. Kaya nga, anong wisdom? Ang wisdom ay ginawa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala upang itest tayo kung sino talaga sa atin yung matigas ang ulo. Kung sino talaga sa atin yung pilosopo. Di ba? Kung sino sa atin yung matalino. Kung sino sa atin yung tinatawag nagtatali-talinuhan. Kung sino sa atin yung marunong sumunod. Kaya nga, nilinaw ng Allah sa banal na Quran, sami'na wa ata'na. Yun ang katangian sa mananampalataya. Narinig namin, di ba? Sinunod namin. Narinig namin yung proof, napatunayan na ito ay tinatawag na authentic, inarapat na sundin. Yun ang katangian ng isang tinatawag na mananampalataya. Okay? So may mga bagay na ipinarating sa atin yung wisdom at may mga bagay naman na ikinubli sa atin yung wisdom. Hindi pwedeng lahat ay ilahad sa atin. Hindi pwede. Kasi mawawalan yung tinatawag na yung essence ng tinatawag na trials and tests. Yung pagsubok. Wala. Okay? Walang saysay yung pagsubok kung lahat inihayag sa'yo. Di ba? Kaya nga hindi hinaig sa atin kung kailan tayo mamamatay. Simantakin mo, kung ipinalam sa atin kung kailan ka mamatay, lahat ng tao, saka palang gumawa ng kabutihan kapag malapit na siyang mamatay. Okay lang gumawa ng krimen ngayon, total, mayroon pa naman kung isang araw. Di ba? So, lahat ng ito ay batay sa hikmatun baligha, full wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito, sa bagay na ito,
ay doon tayo sa tinatawag na may katibayan. Sumalinaw na mani, ito ay tahir, ito ay tinatawag na malinis. Okay? Kaya walang saysayong at dahil mayroon itong patunay mula sa tinatawag na hadith mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya ito ay patunay na ang mani ay hindi najis, kundi ito ay tahir. Ito ay tinatawag na tahir. Basically, kasi kung i-argument ng ibang tao na najis yun, tandaan mo, galing ka sa similya, najis ka na rin. Kaya pala yung mukha mo, mukhang najis. Okay? Kasi yun ang paniniwala mo. You know? Ano po? Halimbawa, natutulog ka tapos nag-within ka. Ngayon, malimutin ka. Hindi mo pa rin suotin yung damit na... Damit di ano mo? Yes, walang problema. Kasi nga, tahir siya. So, bakit pa tinatawag na, sabi natin, kinuskus yun ni Aisha? Kinuskus yun ni Aisha, hindi dahil sa ito ay najis, kundi ito ay tinatawag na yung muktadirat. Ibig sabihin yung mga kinayayamutan natin, hindi kaya, di ba, parang laway ba? Yung, alam mo yung phlegma, ganun mo doon sa tinatawag na sabihin natin, ew! Di ba? So, hugasan natin yun. Pero hindi, hugasan natin siya, hindi dahil sa ito ay najis, kundi dahil sa ito ay kinayayamutan natin. Ang tawag dyan is muktadira. Okay. Gaya ng halimbawa, yung kulangot. Di ba? Hindi dahil sa halimbawa may kulangot ka lang, pababayaan mo lang yan sa ilong mo. Kasi may, hindi naman siya najis. Di ba? O kayong muta. Di ba? Pagising mo sa umaga, may muta ka, okay lang yan, hindi naman najis eh. Hindi, kailangan natin tanggalin yun. Kasi nga, di kaaya-aya. Di ibig sabihin na najis yun, kundi dahil sa ito hindi kaaya-aya. Kayo, gayon din yung ginawa ni Aisha radhiyallahu anha. Hindi ba basta kinain na ba? Ipaglaban talaga. Yeah, sige. Hindi madumi yan. Hindi madumi. Kinakain niya ng Anong tawag dyan ay budol? Okmok. O sige, go ahead. No. So, ibig sabihin na walang masama doon sa ano? Good question. Gusto natin may topic dito. Okay, anyway mga kapatid, actually yun ay bagay na nagkakaroon, anyway, hanggang ngayon ay nagkaroon sa mga contemporary scholars, hindi rin nagkakasundo sa bagay na yan. Doon sa mga nagsabi na ito ay hindi pwede sa kanila, kasi nga, dahil hindi sa, yung kanila sinabi na najis, hindi dahil sa tinatawag na mani, kung dahil yung before the ejaculation kasi mayroong emission ng madhi. Right? Yung madhi. Diba? Yung madhi, but of course, ang madhi kasi, ito ay tinatawag na najis based on the opinion of the majority of the scholars. Madhi. Ibig sabihin, ito, matatapos natin pagkatapos niyan. So, para sa kanila, ito ay tinatawag na sabihin natin, ito ay najis. Okay? So, ngayon, kapag nangyari yon, parang ang kumakain ng tinatawag na najis. Kaya para sa kanila, hindi pwede. At the same time, may man pa sa kanila sinasabi, ba't mukha kang naman pagkain yan? Okay. Ha? Sabihin na yung sa tinatawag na sperm. So kung halimbawa, okay, sige, dito naman tayo. Okay, sige, open na tayo. Total pa, wala naman may sister ba dyan sa ano? Okay. Okay. So halimbawa, gustong sabihin natin, gustong higupin o sabihin natin, gustong inumin. Sabihin natin, extract na yun ng hiwalay na hindi kinain yung tapos extract na higupin niya, something like that. Ano ba yun po nag-usapan natin dito? Okay, anyway. But anyway, yan ay ano naman, yan ay khilaf. Yan hindi, may mga ibang scholar na ano.
Kasi kung nagkakaroon ka ng confusion sa isip mo, hindi ko alam paano yung tamang Yo, una- kahit mas maintindihan kaya Yes. nag-aaral. O ito na nga, pinapaliwanag natin. Ang mahalaga, hindi siya consensus. Okay? Hindi siya consensus. May mga ulama yan. Sabi na ganito, may mga ulama sabi na ganito. Different justification, different tanatawag na iba't ibang pangatwiran. Kung saan ka masayagin, suportahan ka. Ay, wala mainam Ha? sa anong pinakamainam dun sa Sa akin na yun kung anong pinakamainam. Gusto mong ibulong ko mamaya? Okay. Saan na mag-isip ka ba? Okay, ito na tayo mga kapatid. Hindi matatapos yung pag-ano. Okay, yes. Kasi yung semen at saka sperm. Magkaiba kasi yan. Pakinggan natin yung yung doktor. Oh. Okay. Si-explain to me, ano yung pagkaiba ng semen at saka ano? Yung sperm, yun yung dumadalo na yun talaga yung nagkakaroon sa ovary ng babae pumapasok. Yun talaga sabi ng mga doktor, meron siyang protein, kung 200 proteins. Yung semen. Ay yung sperm. So yung semen, Yung semen, parang compost, parang balot na ano. Pero, confirm ko nga yan. Hindi Sandali. lahat kasi pumapasok sa ano. Isa naman pumapasok eh. Hindi naman lahat pumapasok sa ano yun, di ba? Mag-uunahan lang sila, pero may isa lang talaga pumapasok. Yun talaga yung may protein. Maano siya, may protein. May benefits siya, na makukuha tayo. Kaya yung tanong, kung pwedeng lununin o hindi, depende na sa asawa. Kaya tayo hindi na Ito. May simpleng paliwanag dito. Ang mahirap yung mga Ang semen o semilya ay ang likidong inilalabas ng lalaki tuwing ejaculation. Ito ang nagsisilbing carrier o daluyan. Ang sperm naman ay ang mga cell na nasa loob ng semen. Ibig sabihin, nandun pa rin yun. Okay? Ang sperm ay ang mga cell na nasa loob ng semen. Sila ang actual na nagpapabuntis kapag nakarating sa egg cell ng babae. Now, so parang isang buo, semen yon, pero sa loob nun, composed of sperm. Okay. pero not everybody is healthy. Ibig sabihin, ang semen ay parang sasakyan at ang sperm ay ang pasahero. Hindi lahat ng semen, may sperm na kasama kasi. May semen pa ba yan? So kapag sinabi na yun, baka semen lang ka, o semen lang sa'yo, walang sperm. Wala na sa sperm. Okay. So meron tinatawag na bonus info dito. Sa medical mga kapatid, sa isang ejaculation, milyon-milyong sperm ang nasa loob ng isang maliit na dami ng semen. Yun. Okay. Okay, wait lang ha. Ang tanong ko sa may protein ba? Pwede ba siya lunukin? Kasi yung may pag-aaral din daw, kailangan kasi sa babae, isang lalaki lang talaga ang gagalaw. Kasi yung mga sperm, malilito sila. Ba't iba na to? Ibang ko iba na to? Ganun naging kasi, hindi totoo. Ganun sila nag-iisip. Iba na naman ito para Okay. So ang tanong ngayon dito, may follow-up tayo dito ngayong katanungan. So, saan sa dalawa ang kahulugan ng mani? Okay. So, sasagutin natin yan. So, ang al-mani, sa kontekstong Islamic, of course, sa tinatawag Islamic or fiqh na usapin, ay tumutukoy sa semen. Okay? Hindi lang sa sperm. Sa kabuuan na yon. Ibig sabihin, sa either mayroong pasahero o wala. Okay? Mani. Oh. Anong excited ka kung anong hatol mo? Okay. Sa madaling salita, ang almani, ito ay semen. Okay? Ito yung likidong lumalabas mula sa ari ng lalaki o babae. Kasi meron din female equivalent din eh. Meron tinatawag na semen sa mga kababaihan. Okay?
na may particular na katangian tulad ng lumalabas ng may pagnanasa, may amoy na tulad ng luto o hilaw na itlog, pumuputok o spurting, no? May nag-spurt siya kapag nilalabasan. At kapag lumabas, kailangan ng gusol o ritual na pagliligo. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang sperm ang basihan, kundi ang buong likidong lumalabas na may ganitong tinatawag na katangian. Malinaw? So, semen siya. Either may sperm o wala. Okay? Oh, mani pa rin yun. Malinaw. Kasi may hirap kilala, may sperm ba yun? Kasi nakakapagtaka lang, isa lang yung pwedeng pumasok sa ovary. Yung makapag-penetrate. Pag pumasok na yung isa, wala na. So, yun yung may semen. Yun yung may pasahero. Sperm na may semen. Oh, mahirap naman tukuyin yan, dong. Oh. Okay? Technically kasi, ang galing ng race yung awa talaga. Okay. Hindi mo talaga siya sa... Okay, so yun yung. Ang mahalaga sa kabuuan, makinig ka. Amir. Okay. Sa kabuuan, based on the majority of the scholars, ang semen or sperm, kasi yung kasing kilala either semen or sperm you know, ay tinatawag na sabihin natin ay malinis. Ay tahir. Okay? Pwede luluin. Na kung lulunukin mo siya, depende sa'yo yan. Alang lulukin mo yung sarili mong sperm. Usad may nabasa ako article sa medical. Okay. Benefits daw ito sa babae. Actually, aprobado yan ang sabihin natin ng mga doctors na maraming nutrients. Okay. May protein. Kasi nga, parang lahat ng mga kinakain natin doon parang ginagawang juice. Yan ang nagiging juice. Okay? So, pangalawa, bukod sa tinatawag na hadith, mga kapatid, merong athar mula sa salaysay ng mga sahaba. Pag sinabing athar, ito yung merong word na athar. Okay? Kasi ang athar, ito ay salaysay ng mga sahaba mismo. Okay, al-athar. Okay? Pag sinabing athar, narration by sahaba. Okay, al-athar. Ibig sabihin, salita mismo ng sahaba. Okay? Salita mismo ng sahaba. Hindi kagaya ng hadith na salita mismo o kaya ay pahayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma na nagsabi hinggil sa mani na dumikit sa kasuutan. Sabi niya, amithu anka qala ahaduhuma bi'udin aw idkhira wa innama huwa bimanzilati al-busaqi aw al-mukhat. Alisin mo ito mula sa iyong damit. Sinabi ng isa sa mga tagapagsalaysay, gamit ang isang patpat o dahon ng idhkir, isang uri ng damo. At sinabi pa niya, ito ay katulad lamang ng laway o sipon. Okay, ibig sabihin, laway mo, sipon mo, hindi naman siya tinatawag na najis. Okay? Bagos ito ay tahir, kailan tinatawag na muqtadiran, sinasabi natin kanina. Okay, ibig sabihin ay mga bagay na palagay natin mga hindi kaaya-aya. Okay, there's no big deal. So, ang pagturing ni Ibn Abbas sa mani bilang isang bagay na maaaring alisin ng tuyo at ang paghahambing niya nito sa laway at sipon na parehong hindi najis ay malinaw na patunay na hindi niya ito itinuturing na najasa. Sa halip, ito ay kabilang lamang sa mga bagay na maaaring alisin dahil sa pagiging hindi kaaya-aya at hindi dahil sa pagiging marumi sa pananaw ng Sharia. Okay. So, pangatlo mga kapatid, kung ito ay tunay na najis, sana ay may utos na ito ay hugasan. Kasi walang utos So, ibig sabihin malinis. Simple as that. Diba? Kasi tulad na sabi natin, yung principle ng Sharia, yung tinatawag na aslo al-bara'a, ibig sabihin aslo al-bara'a, ibig sabihin, yung original na estado ng lahat ng bagay, malinis. Ituring mo na yun ay malinis, saka lamang aalisin yung pagiging malinis nito kung meron kang malinaw na patunay na ito ay marumi. Okay? So kung ang mani ay talagang najis o marumi, tiyak na mayroong malinaw na utos upang ito ay hugasan, lalo na't ito isang bagay na karaniwang nangyayari sa tao o tinatawag na umum al-balwa.
Kasi karaniwang tao ay siyempre, ay dumadaan talaga niyan. Ay abnormal ka kung hindi ka nakaranas ng ganyan. Okay? Ngunit batay sa kaalaman ng mga scholar, walang sino man ang nagulat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos sa sino man sa mga sahaba na hugasan ng mani mula sa kanilang katawan o kasuutan. Kasi alam natin, kasi natural na nangyari yan. Nangyari kay Propeta sallam, nangyari sa mga sahaba. At tandaan natin na hindi kabilang sa katangian ng propeta na hindi niya lilinawin ang isang bagay na hindi ka nais-nais at marumi. Kasi kung talagang marumi talaga yan, matagal na siya nagsabi na hugasan yan. Nag-declare na sana siya, nagpahayag na siya ng declaration na ito ay marumi. Okay? So ikalimang, dahil dito mga kapatid, tiyak na nalaman na ang panghugas nito ay hindi ipinag-uutos at ang mani ay hindi najis, kundi ito ay isang pahir. So malinaw? So Amir, so ang sperm o semen, okay? Semen ay tinatawag na pahir. Okay. Ngayon, doon tayo sa ikalimang sangay na walang iba kundi ang al-madhi. So kanina al-mani, ngayon ay al-madhi. Okay, al-madhi. Ano bang ibig sabihin ng madhi? Ang madhi basically, ito yung malabnaw na likidong lumalabas dahil sa pagnanasa. Okay? At may mga, ano dito yung mga ulama, ang madhi, isang manipis at malagkit na likido na lumalabas mula sa zakar. Ibig sabihin, ari ng lalaki. Okay? Pagkarapat ng syahwa o pagnanasang sexual. Ibig sabihin, pag nag-imagine ka, sexual imagination, mga kapatid, sexual imagination, tapos mayroong likido na malapot, manipis siya, subalit ito ay tinatawag na malagkit, ang tawag dyan is madhi. Masama sa ihi. Ang sumasama sa ihi, ito ay tinatawag na wadi. Okay? Itong madhi, ito ay nagkikreate because of the shahwa. Alam mo yung shahwa, yung sexual desire. Halimbawa, may napanood ka, okay, mayroon kang inimagine, okay, mayroon kang nabasa, mayroon kang tinatawag na ano, kasi may mga tao kasi na mapusok. Diba? Mapusok. Even the sahaba, mayroon si Ali bin Abi Talib, ginamit niya mismo. Mamaya, natin yung hadith, bagitin natin yung hadith. Diba? Rajulun madha. Ibig sabihin, palagian siyang nilalabasan ng madhi. Okay? So may mga ganyang mapusok mga kapatid sa panampalatayang Islam. May mga ganyan na, kunting ganun, parang alam mo yun, kumukuryente na. Di ba? So mayroon talagang ganun ng katangian mga kapatid sa panampalatayang Islam. So kapag mayroong lumabas na likido na malagkit, ang tawag dyan is al-madhi. Kaya yung mga scholar nagsabi na yung katanong kanya ni Abdurrahman, okay? Kasi nga sinasabi nila na ito ay kasi nga prior to the, alam mo yun, the ejaculation ng semen, ay meron ng lumabas na pangunahing lumabas ang tinatawag na madhi. Kasi nga yung madhi, nag-create siya because of the sexual desire. Okay? So yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. So siguro pag nahalo na sa mani, naging malinis na. nalupig ng mani yung mani. Okay. So yun yung mga kapatid, tanong kasi kayo ng tanong eh. Okay. So yun So ito'y malabnaw na likidong lumalabas dahil sa pagnanasa. So ang madhi ay najis, marumi, at ito ay napagkaisahan ng apat na pangunahing madhab ng fiqh Hanafiya, Malikiya, Shafi'i at saka Hanabila. So majority, ibig sabihin yung apat na madhab na yun, sumang-ayon silang lahat na ito ay najis. Okay. Pero sa That's the good question. hindi siya hindi siya kasama sa yung hadat akbab yung balidulog. Ito na nga, hindi pa ako tapos ng paliwanag, no? Una-una, hindi ito ijma ng lahat ng mga ulama. Bagos ito ay napagkaisahan lamang ng apat na madhab. Pero tandaan natin, yung apat na madhab, sila lang yung apat na kilala. Pero may maraming madhab. Okay? Majority. Medyo, kung pag madhab ang pag-usapan, marami talagang madhab. But anyway, yung kilalang madhab, which is yung Hanafiya, Malikiya, Shafi'i, at saka Hanabila, mga kapatid, ito ay tinatawag na najis. Which is, of course, sinutunan ng majority of the scholars, ika nga. May mga pangilan-ngilan sa mga ulama na itinuturing nila na ito ay malinis, yung madhi.
Kasi nga, para sa kanila, ang madhi ay parte ng mani. Kaya alam mo na. Kaya baka, itong mga ulama na ito, pwede magsabi, ilan siguro sa kanila, pwede sabihin na pwedeng yung kainin yung something like that. Kasi nga yung madhi, para sa kanila ay malinis kasi bahagi ng mani. So, pero bakit? Okay, doon tayo sa madhab na majority, which is yung kilala talaga, at alam natin ang madhi ay tinatawag na najis. Right? So, bakit ang tanong mo ngayon, bakit ngayon hindi tayo inobliga na maligo? Di ba? Samantalang yun ay najis, pero pagdating sa mani, ay inobliga tayo magligo. Yung kasing, di ba yun yung kasing pananaw ng mga pagtanggal mas haba doon na hindi siya nakasira. And then yung mga madhab kasi ngayon, ay yung parang huli, ay parang pinag-aralan nila, ito yung nagiging cause nito. Kaya sa isip nila, sa kanilang pananaw, base sa kanila, kaya hindi siya nagiging talaga, ito nagiging najis. Kasi noong una, hindi naman nila na isa-isa na ganun yung kalagayan ng mali, di ba, Ustad? Kasi noong una, pananaw ng nila, ay kapag nilabasan ka talaga ng yung literal talaga, Ustad. Kaya hindi lang ay sama nila na nakasira talaga sa yung masasabi nila talaga na kailangan ng Okay, so tingnan natin kung tama ka, tumugma ka. So naiparating din, bagkus sa sinasabi na may salaysay na ito ay ijma. May salaysay na ito ay tinatawag na ijma. Hinggil sa usaping ito na ang madhi ay kabilang sa mga likidong may hatol ng najasa sa Islam. Ibig sabihin, merong report na nagsasabi na ito ay ijma, na ito ay najis. Okay? Yung mga nagsabi na ito ay hindi najis, disregarded yung kanilang opinion. Disregarded. Kasi outnumbered. Okay, pagdating sa tinatawag na walang duda, mas marami ang nagsasabi na ito ay najis. No. Kaya sabi niya na saan matatagpuan ng report na ito ay ijma. Sinabi ni Ibn Abdul Bar, walang pagkakaiba ang mga scholar, maliban sa usapin ng mani, na ang lahat ng bagay na lumalabas mula sa dhakar, sa ari, okay, ay najis, ay marumi. Lahat ng bagay na lumalabas mula sa ari ay marumi, maliban sa tinatawag na mani. Sinabi naman ni Al-Baghawi, nagkaisa sila sa pagiging najis ng madhi. Okay, sinabi ni Ibn al-Arabi, nagkaisa ang mga scholar na ang madhi ay najis. Sinabi ni Ibn Qudama, ang anumang lumalabas mula sa dalawang butas ng pagdumi at pag-ihi tulad ng baul, ghait, yung tae, madhi, wadi, at dugo, wala kaming nalalamang pagkakaiba sa pagiging najis nito. Maliban sa ilang kakaunting bagay ng dugo. Okay. Sinabi na rin ng Nawawi, nagkaisa ang buong umma sa pagiging najis ng madhi. So may ilang hambali na ulama, ito yung kumontra, ilang sa mga hambali, not all the hambali. May ilang hambali na mga ulama nang nagbanggit ng taliwas sa pananaw na nagsasabi ang madhi ay tahir, gaya ng mani. Okay? Sapagkat ito raw ay bahagi rin ito. Sabi natin kanina. At pareho silang nagmumula sa shahwa o pagnanasa. Kasi nga, di ba yung mani, shahwa din kasi siya. Yun ang justification nila eh. Yung madhi, ganun din. Since na ito ay created by shahwa, yun din yung hatol. Okay? So, sinabi ni Ibn Qudama, may naipahayag mula kay Ahmad, rahimahullah, na ito yung madhi ay tulad ng mani. Sa salaysay ni Muhammad ibn al-Hakam, tinanong niya si Aba Abdullah tungkol sa alin ang mas mabigat, ang madhi o ang mani. Sumagot siya, pareho lamang sila. Hindi sila nagmumula sa daanan ng ihi, kundi mula sa sulb at sa kataraib. Di ba sa suratul sa Tariq? Sulbi wa paraib. Okay? Gaya ng sinabi ni Ibn Abbas, para sa akin, ito ay tulad ng laway o sipon. Nabanggit din ni Ibn Aqil ang ganitong pananaw at pinatibay ito sa pagsasabi ang madhi ay bahagi ng mani dahil pariho ang sanhi nila, which is yung shahwa, at ito ay lumalabas sa pamamagitan ng shahwa, kaya ito ay katulad ng mani. Okay. So sinabi ni Ibn Hajar, ginamit din ito bilang patunay sa pagiging najis ng madhi, at ito ay hayag. Si Ibn Aqil na hambali ay naglabas mula sa pananaw ng ilan sa mga madhi, ay bahagi ng mani, kaya't may salaysay ng sasabing ito ay malinis. Ngunit ito ay sinagot ng mga nagsasabing kung ito nga ay mani, sana'y naging wajib ang gusol dahil dito. Yun yung kasi kung mani, kung pariyo katulad siya ng mani, dapat inubliga na tayo ng sharia na
Mali mag-gusul, wala eh. Wala. So yun ang arguments din ng mga majority sa mga ulama. No? So yung arguments niyo dahil lamang sa nagsasabi na parehong shahwa, ay weak arguments yun. Okay, weak arguments yun. So hindi ibig sabihin, hindi dahil sa parehong shahwa yung creation nito, okay, ay nagiging parehas na yung hukom. Malinaw? Maaring parehas yung magiging dahilan, pero magkaiba yung hatol. Kahit sa mga bagay-bagay. Maaring yung pinanggagalingan ay parehas, yung pinagdadahilanan ay parehas, pero magkakaiba yung tinatawag na legal rulings. Okay? So yun naman yung arguments ng ilan sa mga ulama, which is majority sa mga ulama kapatid. Anong patunay natin na yun ay najis? Okay. Ang patunay mula sa sunnah. Okay. Mula kay Ali bin Abi radiyallahu an, ito. Hadith ni Ali bin Abi Talib. Sinabi niya, kuntu rajulan madha. Fa'amartu rajulan an yas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnati. Fasa'ala faqala tawadda wagsil dhakrak. Isa akong lalaking madaling labasan ng madhi. Okay. Note ha, madhi mismo yung nakasaad sa hadith. Lalaki na madalas na nagpo-produce ng madhi. Likidong dulot ng pananabik ba? Yung shahwa. Okay? Sa kanya kasi, siyempre, si Ali bin Abi Talib ay bata pa kasi. Bata pa siya. At sino ba yung asawa niya? Anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang iba kundi si Fatima radhiyallahu anha. No? Kaya't inutusan ko ang isang tao na magtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil posisyon ko bilang manugang niya. Kasi dahil nakakahiya, kasi manugang niya, di ba? Nakakahiya. Pwede bang, sa halip na diretso ako magtanong kay Professor, pwede ba gumamit ng ibang tao? So yan ay patunay na pwede mong gawin sa mga bagay-bagay. Halimbawa, kung nahiya kang dumiretso sa isang tao para kausapin siya, para pagsabihan siya, para tanungin siya, o naman katulad nito, pwede kang gumamit ng ibang tao. Kaya halimbawa, pag may nagtatanong sa inyo, nahiya ko kayo sa magtanong, ikaw na lang. Minsan tinuturo pa yung ibang tao. Okay? So walang problema sa bagay na iyan, mga kapatid, no? So kaya tinanong niya at sinabi ng propeta, isagawa mo ang wudu at hugasan mo ang iyong ari. Yun. Malinaw, oh? Malinaw ang command ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay magsagawa ka ng wudu, hugasan mo ng ari, hindi sabihin na tartib. Ano yun? Bakit nauna yung paghugas ng wudu tapos maghudu muna tapos hugasan ng ari? No. Sa Arabic kasi, tawadda wagsil dhakra. Kaya pinatunayan ng ibang tinatawag na salaysay, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na binaligtad yung sa ibang salaysay. Hugasan mo yung tinatawag na ari mo, then maghudu ka. Okay? Pinatibay sa ibang salaysay. Sabihin mo, Ustad, magsasala ka, Ustad, yung kasuotan mo, dapat malito, Pag nag... kung masala ka at mali, hindi pwede kong magsala yung kasuotan. Kasi nga, kailangan mo, sabihin natin, hugasan yun. Kasi mayroon tinatawag na najis. Pero i-determine mo kung ano ba. Bisa kung kilan ba, ano ba yun? Madi talaga? Ayun, nasa sayo, paano malaman kung madi o wadi talaga? Kasi, siyempre, ang madi, lumalabas siya ng walang pagpulandit. Di kagaya ng mani, na maninigas ka pa. Bako lumabas. Dinimonstrate. Kailangan mo sa body. Kailangan mo talaga po. Hindi naman ikaw ng kusol. Ano na? Yung sa kanya ikasusap, di ba? Ay kahit na gaganunin mo lang tanggalin mo lang, okay na. Ayun talaga, at saka kailangan mo ng kusol. Samantalang itong isa, kapalintaran. Ito naman, hugasan, pero hindi kailangan ng tinatawag na gusol. Una-una, yan ang mismo, ang propeta mismo nagsabi sa atin. So, walang puwang yung arguments doon sa mga nagsasabi na ang tinatawag na madi ay parang mani. Dahil bakit? Dahil pareho silang nagkikreate ng shahwa. Kasi siguro, itong mga ulama na ito, hindi nakarating sa kanila yung hadith na ito. Kaya, gumagamit sila ng ijtihad. I mean, there's nothing wrong with the ijtihad
wala nang problema. Pwede kang gumamit ng ijtihad. Basta ikaw ay mujtahid. Consider ka mujtahid, malawak yung pangunawa mo. Okay, after na you collect all the information and all the evidence, wala ka pa rin tinatawag na makolect, then you have to write, you have to use your mind. Your tinatawag na, kumbaga, your conclusion. Okay? So ngayon, pagkatapos mo mag-create ng conclusion, dumating sa yung proof na malinaw, you have to leave your ijtihad, and you have to adapt the proof. Malinaw? So yun. So malinaw na sa hadith na ito, ang hadith na ito sa Al-Bukhari at sa Muslim, authentic hadith mga kapatid. So ibig sabihin dito ngayon, na hindi mo pwedeng ipawalang bisa. So nangangahulugan na hindi magkaparehas. Hindi sila parehas ang pinanggalingan. Okay? Pinanggalingan. Yung pinanggalingan ba kasi hindi kasi natin maintindihan kasi alam mo yon kung nag-aral tayo ng skeletal something like that, yung body, kung saan iba kasi yung although sa isang lang yan, isang butas sa dulo, which is yung natin, patutoy mo, okay? Pero di mo alam yung sa loob noon, maraming maraming daungan yan. Maraming sabi natin pinagdadaanan yan. Magkakaiba sila ng ugat na pinagdadaluyan. May mga pipe ba? Iba-iba yung pipe, pero pagdating sa dulo, isa lang yung butas. Ganun yun. Di ba sa mga yan, nag-install ng mga Di ba? Sa loob, sa internal, maraming mga pipes na inilalagay. Pero pagdating doon sa external, sa dulo na, isa lang. Isang labasan lang. Pero may mga pinagalingan. Anong tawag dyan sa term na yan? Sa mga... Plumbing. Mga tube at saka piper. Ito sinabi siguro alam niya na merong kapansanan si Ali Vitali pagdating sa ganung Hindi siya kapansanan. Hindi, nagpe-premature siya ng nag-ano siya. Do you think nakapansanan yun? Sa psychology kasi sa medical terms, kapansanan nito study. Bishik. Ito. Maraming ganyan ng mga babae. Siguro mga 15 beses lalabas sa isang gabi. Sa isang araw. May mga sa doktor na findings. Ito tinatawag na post-mature, premature, continuous. Basta basta nakis-kis lang. Lalabasan na sila. Ito yung ng mga doktor. Hindi mo pwedeng siya, Hindi ko pwede i-argue, pero parang nakita ko yung isang dahilan nito kung bakit noong araw tinutuloy yung mga binabawasan yung clitoris ng mga babae. Kasi pagka nasabi mo yun, pag daw araw siya mo damdamin, kung maghahanap ka ng mga. So isang ito ang galing siya. Anyway. Oo, amazing sa wala pang medicine. Nagpartulo ko siya ng medicine. Wow! Ano ba? Research. Sakit ito mga lalaki sa babae. I mean, siguro, kung sakit man, it's a good side of sakit. Ang hirap lang ganito ang status of stat kasi bigla ka nung lalabasan. May kapansanan ka. Hindi. Parang gano'n lang lumalabas sa medical research. Anyway. Basahin mo sa Sa Playboy, sa Playboy ko kasi. Pero easy ito. Google ko lang. Alam yung display mo ito. Ang katotohanan na ito sa harapan natin Internet. Okay. So anyway. Ang mahalaga. Basta napag-aralan namin sa medical. Okay. Mashallah, tabarakallah. Meron kaming sex education, sex therapy, clinical psychology, tsaka ito. Na-topic namin. So, abnormal siya? Abnormalities. Okay. But it's a good abnormalities. Good dito, kasi wala siyang intention na magdahasa, good. I mean, wala namang mga tabloids noon. Nahihiya siya kahit sa asawa niya, nahihiya siya. Kasi lagi siyang nilalabasan, nanginginig talaga siya lalabasan naman. Mga actor talaga. Nanginginig talaga siya. Si Ali bin Abi Talib. Wala naman sila. Okay, anyway. Parang isa lang yung isa lang yung tinatanong yun naman. 7.
Ha? Isa lang dinadalo yan. Semen. Isa lang yung pa. Isa lang ang part. Semen, iba ito natin. Madhi ang tinuto. Iba yung madhi. Okay? O, search mo yung dinadalo yan ng madhi. Smart. Sa ano. Iba yung madhi sa mani. Ano ang tinutukoy mo? Tinutukoy ko yung ano, yung dala yung kung saan nagagaling. O semen, ang tinutukoy natin dito, madhi. Ang iba naman ng semen sa madhi, iba na yung mani sa tinatawag na madhi. May ibang Okay. function, pero isa lang ang exit point. Oo. Isa lang yung dala yan. Oo, Ah. basan. Hindi, meron yan. Merong ano yan. Ang ihi, tanan mo, hindi makakaiba yung daanan ng ihi. Ibang dinadalo yung Kaya nga, ganun din ang madhi. Parang sa Separate babae yun. mo, iba yung Ay, sala na pala. Kasi kayo tinanong, tuloy ko na ano yung ano. Okay. So, inshallah mga kapatid. So, Allah wala bisawab. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.